Speaking of, tanong, nature lover ka ba? Paano mo masasabing nature lover? Ay, marami mo akong aso. Eh, parang lang tayo. Marami din akong aso. Tatabi mo mga matulog. Nature lover ka ba? Oo, plantita po ako. Hindi ako plantito. Kasi diniligan ko lang ang halaman sa kurado aral. Wala akong green thumb. Nature lover ka ba? Ay, oo, marami akong pusa. Marami akong aquarium. Doon ba nasusukat ang pagmamahal sa kalikasan? Kung titingnan natin ang ating ebanghelyo at pagdiriwang sa araw na ito, ipinauunawa at ipinaalala sa ating ng simbahan. Unang higit sa pamamagitan ng encyclical ni Pope Francis, Laudato Si, ang kahalagahan na ang tao ay matutong mahalin ang kalikasan kanyang ginagawa. Bakit? Sapagkat kung uunawain natin, unang higit sa lahat, ang sitwasyon ng buhay ng tao ngayon, it might not be that obvious for us here in the province. Pero pag pupunta ka sa mga nasa urbanized area, there is a certain level of separation between humans and the environment. At habang tumatagal ang panahon, palala ng palala itong separation na ito. Bakit natin sinasabing separation? Basic na tanong, saan mo kinukuha ang iyong pagkain? Baka sabihin ka isang bata kayo sa grocery ko. Pero hindi po yun ang tamang sagot. Alam niyo po, nakakatakot itong tinatawag na degrees of separation na ito. Bakit? Ako po personal may naranasan. When I was in a deacon, may isang grupo ng magre-retreat or magre-recollection galing somewhere there sa urbanized area ng Zambales. They rode a bus going somewhere here sa medyo probinsyang area. Tama-tama may kalabaw doon sa bukid na dinaanan namin. At tamang-tamang yung kalabaw tumatake. Ang expression ng bata, ay! Ganyan pala tumaki ang kalabaw? Alam ko ang sasabihin nyo, ha? Araw-araw na ang nakikita yan. But I tell you, if that happened 16 years ago, how worse is the situation now? Na ang bawat bata nakasubsub sa cellphone, ang bawat bata naka-isolate sa kanyang kwarto ng internet, hindi na lumalabas magpapintero, magtumang preso, at magusong pili. They don't have a sense of what true reality is. Their reality is their room. Their reality is their online games. Their reality is the world of virtual reality. Hindi na yung mundo ating ginagalaw. Another thing na napanood ko which manifests this separation were schools in America. Ang task ng contestant made scrambled eggs. Hindi niya magawa. Pag din ang makasimple naman, baka asang ka lang ng itlog.
Kasi ang mundo kanyang ginagalawa, ang itlog wala sa shell. Ang itlog nakakarton. Sa Amerika po, available na ang itlog nakakarton. Egg yolk, egg white. Pagsamahin mo, scrambled egg pag pinag-iwan. Tama po, mali. Sa mga nakarating na sa Amerika, ang task niya, she will make scrambled egg from fresh eggs. Umiyak siya. I'm going to kill a chicken. Kasi ang dumarating sa kanyang pagkain, nakakarton o nakahain na sa pinggan. Another contestant, umiiyak. Task niya, make a lobster salad. Ba't siya umiiyak? Kasi buhay pa yung lobster. Kailangan niya muna ilaga para magawa siya ng salad. May kakain sa inyo ng buhay naman. Kung meron po, inform ako, panunurin ko kayo. Kaya umiiyak din siya. I'm going to kill the lobster. Pero wala siyang issue kapag yung lobster nakakain ng kalaban. Levels of separation. Nakakatakot po ito sapagkat unti-unti binubura ng ating pamamaraan ng buhay ang mahalagang katangian at kalikasan ng tao na siya ay kaugnay ng kalikasan ng kanyang ginagalawa. We are never separate from our environment. Gaano ka man ka-high-tech, gaano man ka-advance ang iyong civilization, you will never be separated from nature. Dahil hindi sa grocery, kinukuha iyong pagkain. Ang pagkain at kinabubuhay natin ay nanggaling sa kalikasan. At isa ito, kaya kung hindi natin aalagaan, maaaring wala na tayong ibigay sa susunod na henerasyon. O baka ang maging solusyon ng susunod na henerasyon, I'll isolate myself in my room so that I may not need to face the realities of a broken environment. Kaya siguro tatlong punto na pwede natin pagnilayan sa umagang ito, nitong napakagandang pagdiriwang na ibinagputos ng CBCP na ating pagnilayan at pagkukunan ng pansin. Una, restore our sense of connection. Ano ba yung ibig sabihin ng restore our sense of connection? We have to see our connection to the environment around us. Kaya nga, mapapansin ninyo ano sabi? Si Kristo ang panganay, tayo. At ang sanglilikha, ang mga pinamumunuan ni Kristo. Pero tanong, how conscious are we of our connection to the earth? Siguro para makita yung sagot, sino po kaya conscious dito? Taas ang kamay. Sino po ang kaya conscious? Taas ang kamay. Diba? Marami tayo. Kunting tibot. Papadoktor. Yung iba sa atin, organic ba yan? Oo. Conscious na sa kinakain. Yung iba nga, gusto na yung red rice. Ako dito gusto. Nakikilay na ako yan. But I tell you, can you eat healthy? As long as you poison the earth,
groceries? No. Aasa ka ng masustansyang gulay at pagkain? Binubuhusan mo ng lason ang lupa? Aasa ka ng malinis na tubig? Pero puno-puno ng basura ang mga kanal? Naalala niyo nung panahon tayo ang mas bata? Inaantay natin ang baha, hindi natin tinatatakutan ang baha. Kaya hindi natin kailangan ng flood control. Bakit? Kasi pag binaha ang bakuran mo, may dala ka ng liquid. Dahil sigurado nag-ulam ka na kung hindi ito dala. Nagtatampisaw tayo sa kanal. Nagtutupi ng bakang papel. At nag-uunahang lumangoy yung bakang papel natin sa mga kanal. Father, naranasan mo yun? You will be amazed, but I will tell you, yes, even if I grew up in Metro Manila, 1980s. Pero ngayon, dahil dyan ka lang sa gilid, sige nga, tumapa ka nga sa kanal. Ay, Father, magkaka-leptospirosis ako. Yun na nga ang punto. Don't expect healthy and nutritious food if we poison the environment. Ayoko na magbaboy, Father, isda na lang. Hindi nyo ba alam na ang mga isda, lalo na kapag ito'y palaki sa fish pen, ay mataas sa mercury? Because they don't swim freely. And our mercury levels sa mga tubig ay pataas lang ng pataas. Every time we eat, as long as you poison the environment, you are also poisoning yourself. Sa liwanag ko yung kinakain ko, tingnan mo muna yung basura bago mo pinasin yung gulay na kakainin mo. Yung laso na nanggaling sa basura, saan napupunta? Be conscious of your connection to the environment. Gusto mo maging healthy? Linisin mo muna ang iyong paligid. Ingatan mo ang palaso ng lupa. Igalang mo ang kalikasan. Pangalawang punto, ang ganda ng first reading. Dahil na yung sa Responsorio, yung English nakapaganda. The heavens proclaim the glory of God. Tingnan mo nga yung tabi mo. Tingnan niya yung katabi niyo. Wag ako tingnan niyo. Sinabi ko, tingnan mo yung katabi mo. Yung tanong. Nakita mo ang Diyos? Hindi mo sa kapit-bakit. Ito yung naunta, hindi pa nababala. Ito yung katrabaho, nakakantipari sa opisina. But then again, we say that God is in each and every one of us. Lumaki tayong ipinauunawa that we are the image of God. But now we're being told, especially by the Son, na kung titingnan mo ang kalikasan, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Because the creatures He created tell us of the Creator. Pag tinignan mo ang kalikasan, makikita mo kung sino ang gumawa sa kanila. Let us learn the wisdom of His song. May umukol sa pipig sa sama ng isang kahoy at tinamaan ng bato ang pakpak ng ibon. Dahil sa sakit, di
na nakaya pang lumipad at ang nangyari ay natulog, ngunit parang taong lumigtas. Mamantay lupit, ang puso mo'y minang, pag umanaw ang may Isang nahihiyan. may Islam yun. Bakit nasaktan ng bibig? Bakit may iyak? Because even nature bears the glory of God. Sa social media, ang dami mo makikita. Yung aso, nasagasaan, pero hindi siya iiwanan ng pasama ng aso. Yung ibon, namatay, bang nakumpanyos bilang abandon the earth creation. Kung itong mga nilalang na ito, nasasabihin natin kung tutusin, wala namang isip. Has a sense of devastation when someone of them is hurt or dies. Yung sakit ng loob mo pag minawala sa mahal mo sa buhay. That tells us of God in each and every one of us. Lapastanganin mo ang kaligtasan, I assure you, ilalapastangan mo ang Diyos. Igalang mo ang kaligtasan, ginagalang mo rin ang Diyos. And so, hindi tayo lahat to always be aware and to see that in the creation around us, God is present. At ating panguli, tanong, is creation finished or not? Tapos na bang litain ang mundo o hindi pa? Sino nagsasabing tapos na? Taas ang kamay. Buti na lang, wala. Sino nagsasabing nililikha pa hanggang ngayon? Taas ang kamay. Buti na lang. Pero baka may mga iloso po, sabi sa Bible, 7 days lang, nilikha ang mundo. If you're going to read the 7 days of creation, it does not speak about creation per se. It speaks about how everything is ordered in the world. Maghiwalay ang dilim sa liwanag, maghiwalay ang tubig sa lupa. It's the ordering of things. Kaya kung yung titingnan, tanongin ko kayo kung talagang hindi nyo yung creation story. Ano ang purpose ng araw at buwan? O mamayang gabi? Blood moon daw, baka may mga makukulang dyan, sasamba sa buwan mamayang gabi. Para sa araw at buwan, huwag mong sabihin sa akin yan ang pinanggagalingan ng liwanag. No. Because for the Bible, sino ang pinanggagalingan ng liwanag? Ang Diyos. Now, what's the sun and moon for if they are not the source of light? Sabi, they are luminaries to mark the ends and seasons. Ba't kailangan mong mabilang ang mga season? Kasi sabi, to mark the festival days. So, ibig sabihin, ang araw at buwan pala ay ang paraan na mabilang natin yung tamang araw at tamang oras ng pagsamba sa Diyos. Kaya po ang Holy Week nakabase sa full moon. Ang mga piyesta nakabase sa kung anong araw ng buwan. Because the sun and the moon tells us when to worship God. And so creation continues. Ibig sabihin at this very moment,
Binabago ka ng Diyos. You're being transformed and you're being renewed. Along with creation. Kaya nga, lagi tayong hinahamon to be the better version of ourselves. Lagi tayong hinahamon, palalimin, palawakin ang pag-unawa natin sa ating ugnayan sa Diyos. Because creation is in a continuous process of being generated and being regenerated and being renewed. Ang kaligtasan ay patuloy sa pagbabago sapagkat ang Diyos ay patuloy sa kanyang paglikha. Sino po ang angel dapo? Huwag lang sa aso, huwag lang sa pusa, huwag lang sa halaman, kundi ikaw, kaugnay ang kaligtasan sa iyong kalagayan. Maksudnya itu